Happy New Year po ulit sa ating lahat, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year. January pa, so patuloy po tayong magbabatian ng Happy New Year. At katulad ng message natin noong nakaraang linggo bilang mga Kristiyano, pag sinabi nating Happy New Year, ay hindi po ito katulad ng Happy New Year lamang na naririnig natin sa iba na traditional. Kung hindi, ang Happy New Year natin ay very spiritual sapagkat kinikilala natin na ang ating Diyos ang siyang nagbigay, which is the truth, ng taon na ito para sa atin. Kaya nga, when we say Happy New Year, talagang masayang-masaya tayo dahil binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong taon sa ating buhay. Amen po ba? Palapakan nga natin si Lord ng malakas. Yung pang 2024, maraming salamat po sa ating lahat at napaparangalan natin ang ating Panginoon. Sa mga mensahe po natin ngayon, sa pagpasok po ng 2024 ay we are hoping and praying na itong bagong taon ay magkaroon tayo ng bagong attitude na magdadala sa atin sa pagbabago, higit na pagbabago at maturity at magdadala sa atin sa mas magandang future. Nandito na tayo sa 2024, nagsisimula na yung ating future and we have to face it. Kaya nga ang ating series ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa harapin ang kinabukasan. Dahil ang kaaway ay sinasabi sa atin nga na ba't nyo pa harapin ang kinabukasan? Wala naman kayong kinabukasan. Di po ba? Laging sinasabi yan ng kaaway. I hope wala po sa ating mga kapatid na narito ngayon, maski mga kapatid na hindi natin kasama ngayon, na meron pang dalang-dalang kabigatan na galing sa 2023. At sa halip na tumingin ng pausad sa future, instead of moving on, ay hinihila pa rin pabalik o dinadaganan pa rin ng mga bigat ng 2023. At yun ang gusto ng kaaway, mga kapatid. Kaya nga sa ating mga mensahe ngayon ay ini-encourage tayo ng Panginoon na patuloy tayong kumilos for the better. For a better year bilang mga mananampalataya. Alam naman natin, mga kapatid, na kapag ang taon natin na ito ay naging mas maganda sa susunod pang taon, ang ibig sabihin po nito ay pagpapala sa atin. Hindi lamang sa spiritual na kalalagayan natin, kundi sa lahat ng bagay. Kasi mamaya makikita po natin kung paano ang lahat ng ginagawa natin dito sa buhay natin ay bahagi po ng elemento ng ating misyon. For example, kung tatanungin ko kayo, mga kapatid, may mission ba kayo this 2024? Siguro kung sabihin ko sa inyo na next week, isubmit nyo sa akin ang mission nyo for 2024. Baka marami pang hindi makapag-submit. Pero makikita po natin na bilang isang church, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ay meron po tayong mission talaga for this year. Kaya nga, if there is a mission, ibig sabihin, meron tayong dapat na mga gawin. So, hindi tayo mananatili lamang na hindi kumikilos, kung hindi nagsisikap tayo, mga kapatid, na harapin ang kinabukasan para makausad po tayo. Huwag po tayo makinig sa kaaway na wala namang bago eh. Mahirap ka last year, mahirap ka pa rin ngayon. Naghihirap ka last year, maghihirap ka pa rin ngayon. Huwag po tayong maniwala doon. Dahil hindi po yon ang layunin ng ating Panginoon. He has given us this year, 2024, as our future, and so therefore, meron po itong dalang pagpapala para sa atin. Balikan po natin, mga kapatid, ang ating series verse na makikita po sa Filipos chapter 3, verses 13 hanggang 16. Ang sabi po rito, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan. At pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Yun ang attitude na gusto sa atin ng Panginoon. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako, sabi ni Apostol Pablo, hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan
ni Kristo Jesus. Ibig niya sabihin, while I'm waiting for God's call, ay nagsisikap akong sumunod at gawin ang mga dapat kong gawin para sa aking future. Not necessarily para maligtas, dahil ligtas na si Apostol Pablo. Ang mga mananampalatayang tunay ay ligtas na, kaya nga lamang inaantay pa natin yung pagtawag. Wala pa yung pagtawag eh. Kaya nga ang sabi, maghintay. And as we wait, we are actually pursuing godly deeds na ginagawa po natin sa araw-araw at sinisikap natin na tayo ay ma-develop pa ng mga ma-develop pa. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa pagpapatuloy tayong malalago na sa pananampalataya ay magkaroon sana ng ganitong kaisipan. Ano yung kaisipan na yon? Na tayo ay patuloy na magsikap for our future. Tayong malalago na sa pananampalataya ay magkaroon ng ganitong kaisipan. Pero kung hindi ganito ang pag-iisip nyo, papaunawa ito sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga, sabi po ni Apostol Pablo, ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan natin. So we have a task to do for this year at ito po yung magpatuloy na sumunod sa katotohanan na ating pong natututunan. Katulad nga ng isang manlalaro na mananakbo, sabi ni Apostol Pablo, kung naniniwala ka na totoong darating ang panahon, tatawagin ka ng Panginoon, sasabihin siya, panahon na para pumunta ka sa kaharian, tumakbo na tayo. Dahil alam natin sa dulo ng ating pagtakbo, in racing against evil, in racing against this life, ay tatawagin tayo ng ating Panginoon. Yun yung dapat na malagay sa ating isip para magkaroon po tayo ng inspirasyon para sa bagong taon na ito. There is something that we are hoping for. And this hope is true. At ang pag-asang ito ay tunay na mangyayari. There's no doubt about that. And this morning, mga kapatid, sa pagharap po natin sa ating kinabukasan ay meron pong mga itinuturo pa rin sa atin ng Biblia na napakahalaga. At ito po, mga kapatid, ang topic natin ngayong umaga ay yung magpakasipag sa gawain ng Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, sa 1 Corinto, chapter 15, verse 56 hanggang 58 ay ganito, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil ibinigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa mga gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. So, we are being told na magpakasipag po tayo sa mga gawain ng Panginoon at ito po ay makakabuti sa atin, ito po ay magpapatatag sa atin, ito po ay makakapagpatibay ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, we will continue to grow sa ating pagpapakasipag sa mga gawain ng Panginoon. Siguro naranasan nyo na mga kapatid, na kapag hindi ka masipag sa gawain sa Panginoon, whatever that may be, eventually, nararamdaman parang nanlalamig at nanlalamig ka at parang nalalayo ka ng nalalayo sa Panginoon. At ang pakiramdam mo ay hindi maganda. Although we might be enjoying kung ano yung nangyayari sa sanlibutan, pero deep in our hearts, if we are truly believers of our Lord Jesus Christ, meron tayong kalungkutan. Tapos eventually, nalulubog ka na sa kalungkutan. And then eventually, hari nawa ay magbalik yung ating sigla sa Panginoon. Kasi yun ang kailangan natin eh. Ang nagsabi na mismo si Apostol Pablo sa pamamagitan ng inspirasyon ng ating Panginoong Jesus sa Kanya at ng banal na Espiritu na kailangan magpakasipag sa mga gawain na ibinigay sa atin.
Kung itong mga gawain na ito, at marami yan, alam na natin yan, anything that we do involving the church and involving our faith, kung ibinigay ito ng Diyos sa atin bilang mga anak niya, ibig sabihin, mabuti ito para sa atin. Hindi po ba? Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng makakasama sa atin. And there are times na mayroon tayong mga pagsubok, even yung mga pagsubok, momentarily, ay parang hindi maganda ang dating sa atin, but eventually, kasi may plano ang Panginoon, makikita natin na maganda pala ang dulo nito. Sabi nga ng mga nagbubuhat ng mga mabibigat na bakal, no pain, no gain. Di ba? In order to have gain, there should be pain. Part yun ng development. Even doon sa ating pagsisikap na sa taong ito ay magpakasipag tayo, alam naman natin, pag naging masipag tayo sa gawain ng Panginoon, siyempre, mapapagod ka rin. Tama po ba? Magagastusan ka rin. Hindi po ba? Mauubos ang energy mo. Yung comfort zone mo, maliligalig. Pero, sa dulot-dulo noon, ay tatatag naman tayo. At magiging matibay tayo bilang mga mananampalataya. We're speaking about maturity. Spiritual maturity for this year. Na kung nung nakaraang taon ay medyo, halimbawa, maganda naman ang grade mo as far as you are concerned sa paglilingkod mo sa Panginoon, ngayon naman taon na to, dagdagan mo. Kailangan meron po tayong development. Kaya lamang mga kapatid, siguro na itatanong nyo na rin sa inyong sarili, bakit ba nga minsan tinatamad ako kay Lord? Di po ba? Nangyayari yun eh. Ang isang dahilan ay maaring yung mga itinuro sa atin noon na katotohanan, na katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, na patuloy nating gawin ang mga katotohanan na itinuro sa atin, ay maaring nalilimutan na natin. Di ba? Nung ikaw ay bago pa lang mananampalataya, nung ikaw ay bagong tanggap pa lang sa Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior, masayang-masaya ka. Iba sa atin, nang binaptize, may nakita pa at talagang ayaw na umalis sa baptistry. Gusto nang tumira sa baptistry. Kasi meron siyang vision. Napakasaya nun. Grabe yun mga kapatid. Ako, hindi pa ako nakakita ng vision eh. Wala akong ganung gift. But we have many members na talagang nakakakita sila. Napakasaya nun. Pero, kaya lang kuminsan, pag tumatagal na yung panahon, nasanay ka na rin sa vision, parang nawawalan ka na rin ng sigla. And one of the reasons is, nakalimutan mo na yung mga dahilan kung bakit ka masaya sa iyong pananampalataya. Sino ang may kasalanan? Ang dyablo. Ginagawa niya tayong malilimutin. Hindi po ba? Kaya ngayong umaga mga kapatid, ay i-refresh po natin ang ating mga sarili sapagkat kung ini-encourage tayo ng banal na kasulatan na maging masipag sa mga gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon, ay kailangan natin na ma-motivate po tayo. Hindi po ba? Para gawin natin ang isang bagay na merong sigla, kailangan meron tayong dahilan eh. Although, pag sinabi natin, pag tinignan natin, if you have been reading your Bible, if you have been doing your devotion, if you have been attending the church, if you have been listening to the messages every Sunday, if you have been listening to the messages of God through social media, parang masasabi natin, the reason for our faith or ang kasiglahan natin is plain to see. It's all over the internet. Kung titignan mo yung internet, makikita mo malinaw na malinaw daw kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo dapat maging masigla. At kaya lang nalilimutan na rin natin yon. As a church bilang TBC, ay titignan po natin ngayon, alilinawin po natin mga kapatid, yung ating tinatanaw. For example, kapag meron isang taong medyo parang nanghihina, o kaya walang gana. Walang gana sa kanyang pananampalataya. Di ang tanong natin doon, bakit wala kang gana sa pananampalataya mo? Parang sa pagkain, bakit
Wala kang gana sa pagkain. Kasi nagsawa na ako sa adobo eh. Yung mga ganon. O kaya, hindi ko na siya malasahan. O kaya kulang sa betchin yung niluto. Yung mga ganon. Kaya walang gana kumain. So there is something wrong. Ngayon, sa ating mga mananampalataya, kailangan malinawan po natin mga kapatid, kung ano ba yung bilang mananampalataya bilang mga individual. Kapatid, ano ang pangarap mo? Ano ang vision mo? And as a church, ano ang vision natin? Kasi po, isa sa mga paraan para po tayo ay magkaroon ng kasiglahan at kasipagan sa mga gawain na ibinigay ng Panginoon, kailangan tandaan natin kung bakit tayo in the first place ay nasa church. Kung bakit tayo nananampalataya. Dapat tandaan natin yung ating vision. Tandaan ng bawat isa sa atin yung ating individual vision. As a church, we have a vision, and as individuals, yung vision ng church ay vision na rin natin. So, reviewin natin kasi baka nakakaligtaan natin eh. For example, tanongin mo yung sarili mo ngayon, bakit ba ako nakaupo ngayon dito? Bakit ba ako nakikinig kay pastor? Bakit ba ako nakikinig sa salita ng Diyos? Bakit ba ako kumakanta kanina? Hindi ba? Bakit ba ako naglilingkod ngayon sa Panginoon? Kailangan malaman natin why we are doing what we are doing. And it has a lot to do with our vision as a church and as individual members of this church. Kaya titignan po natin ngayon, mga kapatid, para tayo ay magkaroon ng kasiglahan sa ating mga gawain sa Panginoon this year, 2024, ng higit kaysa nakaraang taon, tandaan natin yung ating vision. Huwag natin kalimutan. Kasi every now and then, ginagawa tayong malilimutin ng kaaway. Nalilimutan na natin yung purpose natin. Nalilimutan na natin yung vision natin. Nalilimutan na natin yung gusto nating mangyari. Bakit tayo naging mananampalataya? Di ba? Titignan po natin yan. Una po, tandaan po natin yung ating vision. Mga kapatid, kung nakikita niyo po dyan sa harapan yung ating vision as a church, ang ating vision ay ganito. Sa Tagalog, punuin ang langit ng maraming kaluluwa. Or, heaven populated with multitude of souls. Yun ang vision natin. Ibig sabihin tayo bilang isang church na magkakasama tayo, ay meron tayong layunin na magamit tayo ng Panginoon para madagdagan ang mga kaluluwa doon sa langit. In the first place, kung tinanggap mo na si Kristo as your Lord and Savior, nakapila ka na, nakalista ka na. That someday, God will call you at sasabihin siya ng Panginoon, pumasok ka na sa kaharian ko, anak. At ariin mo ng kaharian mo rin ito. And so, for those who are true believers, registered na tayo doon sa langit. At gusto pa nating madagdagan yung mga pupunta sa langit. That's why tayo naman ay nagpapatuloy. At this year nga gusto natin na madagdagan yung ating sigla ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pero bago po natin yan ipagpatuloy, siguro narinig niyo yung ating vision, ay gusto po nating ipaalam, kasi marami na po tayong mga bagong mga kapatid. Napapansin niyo ba mga kapatid? Palakpakan po natin si Lord. Kasi po pagka narinig lalo na pag binasa yung mission natin, ano po yung mission natin? Ang mission natin, make building God's temple a lifestyle. Tapos ang pangalan natin, Temple Builders Church. Siguro yung ating mga bagong kapatid, maaring hindi nila matandaan yung pangalan natin. Kasi Temple Builders Church, parang parang construction company. So, kailangan natin malaman, bakit ba ang church namin ay, ang mission ay gawing buhay yung pagtatayo ng templo ng Panginoon. So, ano bang meron doon sa salita na yun na templo?
Tignan po natin ang history ng pangalan ng ating church. This is for our refresher ng mga matatagal na sa church. At para sa mga baguhan po, ay maunawaan ninyo kung bakit ang pangalan natin ay Temple Builders Church. Una, nung tayo po ang pangalan po natin na Temple Builders Church ay binigay po sa atin ng Panginoon by revelation. Hindi po natin ito inimbento. At totoo niyan, nung binigay po itong pangalan na ito na Temple Builders Church sa ating church, ako po mismo ay alanganin dun sa pangalan kasi parang construction company. But of course, alam ni Lord ang ginagawa niya. When we registered our name sa Securities and Exchange Commission, ako po itinanong nung nag-register, talagang tatayo kayo ng mga templo. Ang akala niya, construction company din tayo, specializing in building temples. Sabi ko, hindi. Pangalan niya ng church namin, yung temple builder dyan, ay si Jesus Christ. So, malalaman natin mamaya, lilinawin natin. So, paano po natin i-justify yung ating pangalan na Temple Builders Church? Sa pangalan po na Temple Builders Church, yung temple builder na magkakaduktong, na may apostrophe S, si Jesus Christ po yun, the temple builders. And of course, the temple is us. Tignan po natin ang sinasabi mga kapatid sa 1 Corinthians 3:16 hanggang 17. Ang sabi dito, hindi nyo ba alam? Ang tanong ko sa inyo, hindi nyo ba alam? Tanungin mo yung katabi mo, hindi mo ba alam? Patuloy po natin yung verse. Ang sabi, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos. At ito po ang sabi, at ang templong iyon ay walang iba kung hindi kayo. Sa Bible po, pag sinabing templo ng Diyos, dalawa po yung binabanggit ng Bible. It's either our body as individual temples of God and temples of the Holy Spirit, at yung templo na sama-sama tayo. When we say we are a church, we are a temple, tayo ang bumubuo dun sa templo. At tignan po natin ang sinasabi ng Biblia pa. At makikita po natin dito sa binasa nating verse na tayo bilang mga members ng church na ito, lahat tayo ay laborers in building God's temple. At ang Diyos natin, ang ating Panginoong Jesucristo is the chief architect of the temple at siya ang chief temple builders. Lahat tayo ay kasama ng ating Panginoon sa pagtatayo ng templo. Pag tayo po ay nagtatayo ng building o nagtatayo tayo ng bahay, there are two things that we do. Una, we build the house or the building tall and wide. Mas malaki yung bahay, mas mataas, mas gusto natin. At yung iba sa atin, ang simula na maliit ang bahay, tapos lumalaki ng lumalaki. Kaya yung sense mo ng temple builders ay nandun pa rin. And another thing that we do when we build something, we build them strong. Kaya kailangan natin ng mga civil engineers para matitiyak natin na matibay yung tinatayo natin. So, pag tinignan natin ang templo ng banal na Espiritu at tayo bilang mga laborer in building the temple continuously, because building God's temple is a continuous business, ay makikita natin, mga kapatid, na napakahalaga ng role ng bawat isa sa atin sa templo ng Panginoon. Imagine, nagpapatayo ka ng building, kumuha ka ng architect, kumuha ka ng civil engineer, tapos wala kang laborer. Hindi maitatayo yun. Kaya we are, sa sinasabi ng banal na kasulatan, being the temple of God, tayo ay kasama ng Panginoon sa pagtatayo nito. Meron tayong role, may ginagawa tayo. Kahit na ikaw ay kinukonsider mo ang sarili mo na pinakatahimik, pinakamaliit na miyembro ng church. In what sense? Na maliit lang ako, hindi ako active. Wala man akong ginagawa sa church. So as a member, parang hindi man ako prominent.
Pangkaraniwan lang ako, yun ang sinasabi natin. Pero yung kahit na yung pangkaraniwang miyembro ay meron pong role na dapat gawin in building the temple of the Lord. Katulad po na sinasabi rin sa ibang verses sa Corinto na yung katawan ay isa lang pero maraming bahagi. Pero yung mga bahagi ng katawan na sensitive o mahina, kadalasan yun ang importante. Malaki ang importansya niya sa katawan. Katulad ng mga mata natin. Kung ikukumpara nyo ang tibay ng mata sa inyong knuckles, ay napakahina po ng mata. Masundot lang ng toothpick, delikado na, hindi po ba? Eh tayo, kahit turukan tayo ng karayom, kunan tayo ng dugo. Kaya ng ating mga braso, kaya ng ating mga ugat. Pero yung mata natin ay mahina. Pero, importante siya. Gaano kaliit ang mata? Ganyan lang kaliit. Gaano karami yung muscles mo? At saka yung bone structure mo, napakadami niyan. Pero mahalaga ang bawat isa ng bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan po natin mga kapatid, ang sinasabi sa Juan 2:18 hanggang 22. Dito po makikita natin na sinasabi ng Biblia na tayo ang templo ng Diyos. Nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay nagalit. Natatandaan nyo, nabasa natin sa banal na kasulatan sa Juan, chapter 2. Pumasok ang Panginoon sa templo, nakita niya, mayroong nagma-money exchange, may nagbebenta ng mga kambing, ng mga ibon para ialay. Nagalit ang ating Panginoon, tinaob niya yung mga mesa, gumawa siya ng parang latigo na gagawa sa lubid. At nagalit sa kanya yung mga Pariseo. Kasi sino ba itong Jesus na ito? Bakit yung aming sideline pinagsisipa at pinagtutumba? Kami naman ang mga Pariseo. We are in charge of the temple. Bakit ganon? So ganito po ang tanong nila sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin sa verse 18 ng John 2 ay ganito. Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipapakita mo sa amin upang matunayan mong may karapatan kang gawin ito? Ay siya nga pala, I'm sorry, nalimutan ko i-inform yung ating technical team na meron ako mga verse na dinagdag na hindi ko na ibigay sa inyo. So, hindi po natin makikita yun dyan. Kaninang umaga lamang po ito binigay ni Lord. So, sinita ang ating Panginoon. Ano ba ang authority mo para gawin mo yan? Sumagot ang ating Panginoon ng ganito, sabi sa verse 19, sinagot sila ni Jesus, gibayin ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli. Pakinggan niyo mabuti. Sinabi naman nila ng mga Pariseo, ginawa ang templong ito ng 46 years at itatayo mo sa loob ng 3 araw lamang, tanong sa kanya. Pero, ang sabi ng Biblia, hindi nila nalalaman, hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Ano ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Not the flesh and blood and bone, but the church. Tayo yon. That's why ang pangalan ng ating church ay Temple Builders Church because we are God's temple and together with our Lord, we continue to build this church. Continue to develop this church tall and wide and strong. Kaya po meron tayong role. Kaya nga halimbawa, kung nakaraang taon, imagine natin halimbawa, aktual na tinatayo natin yung templo. Tayong lahat ay kasama sa pagtatayo ng templo, brick by brick. And then last year, siguro ang nailagay mong brick ay mga 10 lamang. But because of whatever reason, hindi ka na nakapagpatuloy. Or kaya nanghihina ka, ganon. Yung iba naman ay maraming brick na nilagay. This year, sa pagtatayo natin ng templo, dadagdagan natin ng sigla. Dadagdagan natin ng sipag sa mga gawain ng Panginoon na ibinigay sa atin. Because we are entrusted with the job, the work, to build this church together with our Lord Jesus Christ. Kaya gagamitan natin ng sigla. By the way, sinasabi rin naman ng Panginoon, kung magiging masigla tayo sa paggawa ng mga gawain niya na iniwan sa atin, tayo naman ay pagpapalain niya. Yun naman yun eh.
And so I would like to share with you mga kapatid, ito po, meron na tayong verse na ito, ang 1 Corinthians 15, chapter 15, 56 hanggang 57. Ang sinasabi po rito mga kapatid, makikita po natin dito na nakapaloob dito yung ating vision. Yung ating vision of multitudes of souls. Heaven populated with multitude of souls ay nakapaloob po rito. Basahin po natin ang sabi sa 1 Corinto 15, 56 hanggang 57 ay ganito. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, reading between the lines, makikita po natin na nandyan yung vision natin. Bakit, mga kapatid? Kapag ang kasalanan ay nadaig natin, kapag ang tukso ay nadaig natin at tayo ay nagtagumpay para sa ating sarili at para sa sa ibang tao, ibang mananampalataya, ang ibig sabihin nito, madadagdagan ang mga kaluluwang pupunta sa langit. So remember, sinasabi sa atin, tandaan po natin yung ating vision. As a church, together, ay may trabaho tayo na magsikap tayo, magtulong-tulong tayo na madagdagan pa ang mga kaluluwa na napupunta sa langit. Magbigay tayo ng listahan sa langit. Lord, eto pa, 10. Pakilista nyo na po sa aklat ng buhay. Para pagdating ng panahon ng pagtawag ninyo, babasahin na nyo lamang. Di ba nakakatuwa yun? Dala tayo ng dala. And on the other hand naman, tayo bilang mga mananampalataya na ginagamit, nandun na rin naman yung ating pangalan. So yung ating pagiging mananampalataya has a direct, ang tawag dito, merong direktang kaugnayan dun sa kalangitan at sa ating vision. Gusto natin na yung vision natin ay marating natin. Yung vision, yun yung pangarap natin, yun yung tinatanaw natin. Alam nyo, ilang taon ko na rin nakikita yung ating mission and vision na nandyan sa harapan natin. Lalo na po nung nagka-COVID, matagal na rin hindi nakikita. Sometimes iniisip mo, ano pa kaya, may sense pa kaya yung aming vision or our mission. Alam sa mga companies, merong vision and mission, nire-review nila yan on a yearly basis. At pag nakita nila na yung kanilang vision and mission for the last year ay hindi na applicable sa kanila, binabago nila yon. But as far as the church is concerned, I believe, mga kapatid, na yung vision natin at yung mission natin is the ultimate vision and mission. Wala na tayong maipapalit dyan. Because that is purely our church business. Kaya tayo church. Because in the first place, yung mga mananampalataya noon na mayroong vision na magdala ng mga kaluluwa sa langit, dinala na yung pangalan natin doon. Ni-register na. At tayo naman ay nagtatrabaho ngayon para madagdagan pa yung mga kaluluwa doon sa langit. So, wala nang higit pa na mas mataas na vision kaysa sa vision na meron tayo. Yung mga vision po ng ibang churches ay similar. Similar naman, iba lang yung wording. But in essence, siguro masasabi ko itong ating vision of heaven populated with multitude of souls ay masasabi nating generic vision. Pagka narinig po natin yung mga vision ng ibang churches, eventually, dun din sila pupunta. Everything that they are doing, everything that they are planning to do, what they wish to happen, ay siguradong ang dulot-dulo, magdala ng kaluluwa sa langit. At sila rin ay nauna na ron na malista doon sa langit. Kaya hindi na po mababagay ang ating vision sapagkat yan na po yan. Ultimate yan. Kasi yung vision natin, pag nangyari yan, yung mga kaluluwang mapupunta doon sa langit, ano mangyayari? They will live eternally. Kasama natin. So meron pa bang higit sa eternity? Wala na eh. Kahit lumipas ang zillion of years sa history ng mundo, hindi pa rin niya matatalo yung buhay na walang hanggan.
Isang buhay na perfect, na walang hanggan. So, yan po yung ating, yung ating vision. So, ngayon, nakita na po natin yung ating vision, therefore, tandaan po natin ito. Mga kapatid, every Sunday, pag akit niyo po dito, tignan niyo yung vision natin. Sauluhin po ninyo. Heaven populated with multitude of souls. Pumikit po tayong lahat. Pikit po tayong lahat. Pikit po. Pag sinabi kong heaven populated with multitude of souls, ano nakikita ninyo? Siguro nakakita kayo ng mga puting ulap, tapos ang dami-daming kaluluwa. Isang malapalasyong building, parang gano'n. Kasi yun ang kaya nating isipin ngayon eh. Lalo na pag binasa natin yung sinasabi sa Bible na ang bagong Jerusalem may 12 pinto. Na merong isang gate na gawa sa isang pirasong perlas. Isang gate na malaki, gagawa lang sa isang pirasong perlas. Isipin yun, yung kagandahan nun. Yun ang ating vision. Yun ang gusto nating marating. Nakaregister na, maaari. Nakaregister na yung pangalan natin doon. But we have to register others. Encourage others. Kaibigan, kilala mo na ba si Kristo? Bakit ko kailangan makilala si Kristo? Kasi pag kilala mo si Kristo, mapaparehistro ka sa Book of Life. At pag nakarehistro ka sa Book of Life, pagdating ng Panginoon, tatawagin ka para pumasok doon. Yan ang ating vision, mga kapatid. Huwag po natin, let's take hold and never lose sight of that vision. At para lalo tayong ma-inspire, ma-motivate tayo, remember, kasama ka ron. Kasama ka ron sa vision na yun. Sana kanina nung pumikit ka, nung inimagine mo yung heaven populated with multitude of souls, sana nakita mo yung sarili mo nasa unahan, nakangiti. Ay, ayun ako. Kasi yun talaga yung vision natin. For example, halimbawa, God willing, itong mga salita ng Bible na binasa ko sa inyo will convince you, which is the truth, na talagang may langit eh. May darating talagang langit eh. Paano naman yung iba? Ikaw na lang ba? And moreover, pagdating doon sa langit, yung tinatawag nating punong-puno ng mga kaluluwa, all those souls that will be there in heaven, bukod sa magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan, meron pa silang mga rewards. Yun ang nakakatuwa doon eh. Meron akong nabasang verse na na-miss ko lang eh, tungkol dyan sa reward na napakaganda. Na dapat din nating isipin. Kaya natin gustong mapunta ang tao sa kalangitan, gusto natin na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, at gusto nating makolekta nila lahat ng kanilang rewards. Yung vision na yon, ariin po nating vision as individual members of the church. Kasi, binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Therefore, others should also receive that. Yung buhay na walang hanggan. And the rewards that we are talking about. Okay? So, makikita po natin mga kapatid na bilang church ay meron po tayong vision na heaven populated with multitude of souls. At yan ay nakikita nga natin sa 1 Corinthians 15:56. Between the lines, we can read that. Pagka sa pamamagitan ni Kristo ay nagtagumpay tayo, ibig sabihin, laban sa kasalanan at kamatayan, ang punta natin doon sa kalangitan at ang punta ng marami na mananampalataya ay doon pa rin sa kalangitan, which is our vision. Our vision ay magdala ng mga tao, ay punuin ang langit, at para mapuno ang langit, we have to transport souls from earth to heaven pagdating ng panahon by making their names registered in the book of life. Kaya kung titignan po natin yung vision natin na yun, I hope you will see the significance of this year for our faith. We have a lot of work to do, mga kapatid.
Kumusta na nga pala yung mga kaluluwang pinag-pray natin ng 40 days at pinag-fasting natin ng 40 days? Tuloy po natin yon. Kasi meron tayong vision eh. Mga kapatid, may vision ka. Nililinaw natin ngayon, hindi lang ang church ang may vision because you are part of the church. You have a vision as an individual member of the church to populate heaven with multitude of souls. Not only a few souls, but multitude of souls. So, ngayong alam na natin yung vision natin, ay kailangang unawain naman natin ito. So, sa mga sinabi ko kanina ay naunawaan na natin na importante pala yung vision natin dahil kung wala yung vision natin, unang-una, wala tayo sa listahan ng buhay doon sa langit. Pangalawa, wala tayong madadalang mga tao doon sa langit na mga kasama natin. Kung wala tayong vision, importante yon. And ang pinaka malalim na reason natin to admire and tandaan yung ating vision is because this is God's vision. This is the vision of our Lord Jesus Christ. Diba? Ang pangarap ng ating Panginoong Jesucristo ay lahat ng kaluluwa ay maligtas at wala ni isa man na mapahamak. So God's vision is our vision. Why? Because the temple builder, our Lord Jesus Christ, nagsabing, gibayin niyo ang templong ito, itatayo ko sa loob ng 3 araw, nang ibig niya sabihin niya yung katawan niya, at yung katawan naman niya ay tayo na templo niya, siya ang nagsabi nun. So, more or less, I hope, naunawaan natin, una, meron tayong vision, naintindihan na natin kung ano yung vision natin, and then, angkinin natin yung ating vision. Angkinin po natin. Yung pong nakasulat doon, vision mo yan, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, vision mo yan, kapatid. Hindi bisyo. Vision. Tanawin, pangarap, or malaking goal na gusto nating marating pagdating ng panahon. Pangalawa, mga kapatid, na kailangan natin para magkaroon tayo ng sipag sa mga gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon ngayong 2024, kailangan natin tuparin ang ating mission. If every one of us has a vision in relation to our vision as a church, ang mission din ng church ay mission din ng bawat isa sa atin. Ano po yung mission natin? Ang mission natin ay building God's temple a lifestyle. Yun ang ating mission. Yung vision, mga kapatid, yun yung pangarap natin. For example, gusto mong maging engineer, gusto mong maging doktor. Anong gagawin mo kung gusto mong maging doktor? Mag-enroll ka sa School of Medicine. Kasi alam nga naman gusto mong maging doktor, mag-enroll ka sa civil engineering. Hindi pwede. Yung gusto rin maging civil engineer, hindi siya mag-enroll sa medicine. Kaya tayo naman, kung gusto nating punuin yung ambition natin na mapuno natin ang langit ng mga kaluluwa, kailangan natin na gawin yun. At yun yung ating mission. Kaya sinasabi sa ating mission, tingnan niyo po dyan na dapat maging lifestyle natin yung pagpapalago, pagpapatatag ng ating church. At lahat tayo ay involved dito. Maliban lang yung mga batang maliliit. Pero alam niyo yung mga batang maliliit, hindi nga sila directly involved pa sa ating mission. But as we teach them, as we take care of them spiritually, dinidevelop natin sila para dumating ang panahon. Kasama rin natin sila sa ating mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Basahin po natin sinasabi sa 1 Corinto 15:28. Dito po natin makikita yung ating mission. Ang sabi, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. That's our mission. Gumawa ng gawain ng Panginoon. Ano yung gawain ng Panginoon na iniwan sa atin? Magdala ng mga kaluluwa doon sa langit.
Ang pangarap natin ay mapuno ang langit ng mga kaluluwa, therefore magdadala tayo ng kaluluwa ron. Kailangan alam natin ang ating misyon. At dito po, reading between the lines, makikita po natin dyan ang sabi, magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Napakalalim po ng kahulugan nun, mga kapatid. At ang kausap dyan, tayong lahat. Kaya nga, mga kapatid, everything that we do in our lives, is part and elements of our mission. Paano nangyari yun? Kaya nga, pag binasa natin ng Bible, maraming bilin ng Bible. Gawin niyo ito, wag niyo gawin ito. Di ba? May sinasabi ang Panginoon sa buhay natin na dapat na maging buhay natin. Bakit tayo dinadala ng Panginoon sa tamang landas? Because we have a mission. Kapag tayo ay nawala sa landas, wala na tayong mission, wala na tayo sa mission. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa ating series verse, tumatakbo siya, papunta roon sa finish line. Nagmamadali pa siya. Hindi siya nagsuswerve. Kasi pagka, halimbawa, ito yung running tracks, yung takbuhan na kalye, at gumanong ka pa, yung oras mo mangangalahati, hindi ba? Imbis na diretso, nandun ka na, gaganon ka pa, na doble na yung time mo. At kung minsan, pag lumihis, hindi na nakakabalik. So, hindi na tayo napapasama roon sa mission. So, bukod sa meron tayong mission, kailangan unawain natin, mga kapatid, na dapat nating isagawa yung ating mission. Isang example, tayo po dito. Bakit po tayo nagkikita every Sunday? Bakit tayo sa loob ng isang linggo mayroong mga activities, mayroon tayong mga cell groups, we read our Bible, we do our devotion, nangangaral tayo, nag-reach out tayo, di ba? Yan ang ginagawa natin. Bakit po natin ginagawa yun? Kasi nga, mga kapatid, we have a mission para matupad yung ating vision dito. And as a result of that mission na ginagawa natin, na madala yung mga tao sa langit, maparegister sila sa Book of Life, nagkaroon po tayo ng 2 bunga, nagkaroon po tayo ng 2 daughter churches, which is TBC Cagayan and TBC Bicol. Ang TBC Cagayan po natin ngayon ay malapit na rin magkaroon ng daughter church. Wala akong naririnig. Kasi po ngayon, ang services doon ay bukod sa Sunday, meron silang service ng Saturday. Kasi po, meron silang mini-minister doon na isang angkan na malayo. Parang ang layo yata, hindi ko lang eksaktong mai-describe, parang mula rito hanggang Rosario. Nasa the same province pero napakalayo. So, napakahirap silang pumunta doon sa barangay nila Pastor Cesar. So, napag-usapan namin, mag-start na kayo ng Bible study ron. And then, pag mga 1 linggo nakaripas, mag-communion na kayo ron. Ganun na yung proseso ngayon. Nagpipreach na rin si Pastor Cesar doon. Pag Saturday, pag Sunday, doon naman sa Cagayan. So, makikita po natin paano na lamang nung nandito pa si Pastor Cesar at ang kanyang pamilya, wala po tayong church doon, wala tayong daughter church. At nung sila po ay mag-start na ron ng church, nakakatuwa po kasi yung pagbabago ng mga tao na nasa paligid nila. Grabe po. Alam niyo na magsimula mahaba ako TBC Cagayan, si Pastor Cesar po, meron siyang RE. Alam niyo yung RE, yung parang minibus na maliit na tricycle, yung usong-uso ngayon. Binili nila yon para gamitin doon. At si Pastor Cesar, bago siya mag-preach, magsusundo siya ng mga miyembro. Kasi po, probinsya, malalayo yung mga kapitbahay. And then, tumagal ang panahon, yung mga kapatid niya, hindi niya kasama sa church. Then, nakasama na rin niya sa church. Dati, ang member nila, 98% mga bata. Kasi nagsimula po sila sa Bible study ng mga bata. And then, ngayon po, pag makikita niyo yung picture, dumadami na po yung adults. So, ngayon po, noon ang tingin ng mga tao sa TBC Cagayan, isang maliit na church na hindi alam kung magtatagal. Sabi ng mga, parang ito po, ang
kaunawaan sa kapaligiran. Parang they don't want to join the church because the church is too little. Parang wala naman dignidad sa church na yan. Lumipas ang panahon, iba na po ang sinasabi ng kapaligiran. Ayaw na namin mag-church yan kasi pang mayaman yan. Kasi ngayon, ang nag-church doon sa atin sa TBC Cagayan, meron na po mga 4 na sasakyan ng pumaparada doon every Sunday. Amen, purihin po natin ang Panginoon. Yung RE ni Pastor Cesar, nandagdagan. Meron na po silang, ano ba tawag doon? Isang sasakyan na may nag-donate. Ang nag-donate po yung kapatid ni Pastor Cesar. May tatak na po yun ng TBC Cagayan. And then yung kapatid niya, meron pa rin sasakyan na sarili niya. So sila na yung sumusundo. 3 na silang sumusundo. Meron pang isang member na nag-volunteer din na sumundo. So 3 sasakyan na ang ginagamit nila pagkalinggo para sumundo. Pagka magpipreach si Pastor Cesar doon sa, nalimutan ko yung pangalan ng lugar na malayo, dala niya, sasakyan na, 4 na gulong. Hindi na yung 3 gulong. Naranasan po namin. Kasama ko po si Pastora na magpunta kami doon. Ang bilis magpatakbo ni Pastor Cesar sa RE. Nakakatakot po lang sa highway. Pag RE, kasi maliit, nahihinipan-hipan ng hangin yung sasakyan. Mahirap Delikado. Minsan nga, nung pumunta kami doon, may nagalit pa kasi nakasanggian namin sa kalye. Pastor Cesar nagda-drive. Itibangan kami, doon malapit sa kanila, mga construction worker. Nung malapit na yung RE ron, hinaarang kami ng mga construction worker kasi nagalit dahil doon sa mishap, muntik na magkaroon ng aksidente. Magaling naman si Pastor Cesar umiwas. Nalampasan namin silang lahat. Ganun ka-dangerous yun. Pero ngayon, hindi na po. The point is, mga kapatid, kung wala yung TBC Cagayan, di walang isang grupo doon na mga mananampalataya. Unang-una, yung mga nandun ngayon, hindi mapapadagdag doon sa ating vision. At sa pamamagitan naman nila ngayon, magkakaroon na tayo ng apong church doon, nanganak na naman. Ganon din po sa Bicol. Sa pangunguna po ni Brother Edward Pagbercante at ang kanyang may bahay, at yung magkakapatid, tulong-tulong po sila, yung dating walang siglang pananampalataya, ay ngayon po ay medyo umaapaw na. At mga kapatid, marami na rin ang naging Kristiyano dahil po sa TBC Bicol natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. What is the point? Ang point, mga kapatid, kailangan na alamin natin yung ating misyon. Kapag alam natin yung misyon natin, magagawa po natin ang mga bagay na ito. And then, kapag alam natin yung misyon natin, embrace natin yung misyon natin. Para ma-motivate tayo. Bakit ba ako magpapakasipag sa gawain? Bakit ba ako magpapakasipag sa pagbabasa ng Bible? Mga kababaihan, nagsisimula na sila. Bakit ba ako magpapakahirap sa church? Dahil meron tayong misyon at meron tayong vision. Meron tayong dahilan para gawin yung mga pinapagawa sa atin. So, hindi ko na po papahabain pa, mga kapatid, medyo napasarap tayo, pero kailangan natin maunawaan din ang ating misyon at kapag naunawaan na natin ang misyon, yakapin na natin at tuparin natin yung misyon. Angkinin natin yon. As a church, we have a vision and a mission. Our vision and mission is the ultimate vision na ibinigay sa atin ng Panginoon. That's why we have to work harder this year. Magpakasipag tayo, sabi ng ating sermon verse. Magpakasipag tayo sa mga gawaing iniwan sa atin. Bakit? Marami pa pong nag-aantay ng kaluluwa. And marami pong rewards na nag-aantay sa atin. Pag nagpakasipag tayo, of course, we will be rewarded in heaven apart and separate from our eternal life. Kaya everything that we do, aral, trabaho, negosyo, family life, marriage, lahat yan, part and parcel of our mission. Kailangan na lahat ng bahagi ng buhay natin, isubmit natin kay Lord. Para ano? Para maging model ang ating buhay bilang mga Kristiyano
inside and outside the church at makita ng sanlibutan na maganda palang sumunod kay Kristo. And so, makakapagdala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kasi pag hindi maganda yung patotoo natin, paano tayo magdadala ng mga kaluluwa? Doon sa langit. So we have that vision. Heaven populated with multitude of souls at lahat tayo ay sangkot po sa vision na yan at meron tayong mission. Making building God's temple a lifestyle. Lifestyle na po yun. Yung mga pinag-pray natin for 40 days, pinag-fasting natin for 40 days, yung iba sa inyo, ang listahan nila umabot ng 20. So yung 20 na yon, in your own lifetime, ipagpipray mo yun, pagsisikapan mo yun, you will be busy. Hanggang ikaw ay tawagin na ni Lord, yung mga kaluluwa ngayon ay hinihintay sa langit. We have to work at it. Work at our list. Hindi lang sila pangalan, kundi kaluluwa sila na ating pong kailangan dalhin sa Panginoon. We have to work harder and better at mas masipag tayo this year, 2024. Sabi ni Pablo, ito ang ginagawa ko, kinakalimutan ko ng karaan at kumikilos ako papunta sa kinabukasan. And that's what we are doing as a church this 2024. Marami po tayong gagawin and we have to join in our mission para yung vision natin ay mangyari. Mangyayari yun with or without us. But we want the vision to happen, which is the vision of God, to happen na kasama tayo. Di ba? Kaya nga kanina, sabi ko, sana nung ma-imagine nyo yung langit, nandun kayo. Tapos yung mga dinala nyo kay Lord, nandun din. Tapos yung record ng mabuting buhay natin, nandun din, natutuwa si Lord, di ba? Doon sa kalangitan. Yun ang ating goal eh. Kaya we should never stop looking at our vision and doing our mission. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Amen. Kapahaba po tayo, but I hope mas motivated na tayo ngayon as a church sa ating mga ginagawa na magawa natin yung sinasabi ng Panginoon na magpakasipag tayo. Magpakasipag tayo sa ating mga ministries. Yung pagpunta sa church every Sunday is a ministry. Mind you, mga kapatid, ministry po yan na napakalaga. Just imagine kung nagpipreach ako rito, andun yung technical team natin, andun yung ibang mga kapatid natin, pero wala nakaupo dyan. Anong mangyayari sa atin? We will not be able to accomplish our mission at wala tayong vision na mararating. Kaya napakahalaga po ng ating ginagawa mga kapatid. At sinasabi sa atin ng Diyos na maging masigla tayo at masipag sa mga gawain na ibinigay po sa atin.